Sa punto pong ito ay nasa linya ng telepono si Brigadier General Domingo Totaan, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Good morning po. Good morning, President. Good morning to everybody. Yes. General, nakalapag na po ba ang ating puwersa sa ilang probinsya na nasalanta nitong Super Typhoon Yolanda? Yes, that's correct. No? Totoo yan. Kasi yung troops on the ground namin, yun ang mga first responders natin. Tapos nagpadala pa tayo ng additional troops, especially yung mga technical people and some personnel to assist also the PNP. So sir, inaasahan din, I assume na kasama rin tayo o katuwang tayo doon sa pagbibigay ng mga relief goods. Kamusta ito sir? Nakarating na ba? Saan-saan din sir ito? Well, hindi siguro natin masabi na all 100% nabigyan, pero lahat ng troops natin on the ground, naatasan na ng ating Chief of Staff to shift our mode to humanitarian assistance and disaster response since last Friday pa. And ginagawa natin to continuously. At nagpadala rin tayo ng mga technical personnel natin para sa communication at saka sa command and control namin. General, kamusta naman dito sa search and retrieval? Ilang puwersa? Sapat po ba ang puwersa ng AFP in terms dito sa paghahanap sa ilan nating mga kababayan? Well, hindi natin masasabi na sapat, no? Kasi talagang massive ang destruction na ginawa nitong Typhoon Yolanda. Kaya talagang ginagawa natin lahat ng makakaya natin to have this rescue and recovery efforts natin. General, may natanggap kaming reports na meron daw hong martial law dyan sa ilang probinsya ng Visayas. Gaano po ito katotoo, General? Hindi yan ang totoo, no? There were talks of that, na mag-declare daw ng ganyan, pero that is not a consideration at this point in time. And aside from that, this is not an issue na for us to decide. So hindi natin masasabi na wala pong ganun yan doon sa lugar na yan. General, ilang video din po yung nagpapakita doon sa mga ilang establishmento na merong ilan nating mga kababayan ang nagluluting. General, ano po ang magiging aksyon natin dito kasama o katuwang ang Philippine National Police? We are assisting, no? We are assisting and supporting yung PNP doon. Kaya kagaya ng nasabi ko kanina, na meron tayong pinadalang additional personnel doon to assist our local PNP, together with some PNP also na pinadala ng Chief of PNP ni Jal Purisima, so that yung doon, which is a primary job ng ating kapulisan, tinutulungan natin sila dyan. General, meron na po ba tayong naaresto in terms dito sa kaso ng pagluluting? Well, I don't have reports on that yet, no? Ang priority of reports namin ngayon are the things needed doon, especially on the relief items, at saka yung mga equipment na kailangan para sa recovery or sa rescue ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo na to. Yes, General Totaan, magandang umaga po. Yes, good morning. Yes, Yes. Sir, kanina po sinabi nyo, dinagdagan nyo yung mga personnel ng ninyo na pumunta dyan sa mga lugar na affected ng bagyong Yolanda. Pero hindi po isa, hindi po 10 yung mga barangay na apektado nito. Napakarami po at iba't ibang lugar. Sir, paano po yung mobilization? Pwede nyo po ba kami bigyan ng numero kung ilan yung mga tauhan na ipinadala ninyo at kung saang lugar? Well, you must understand na there is an infantry division in Samar Leyte area that is composed of several battalions. Tapos doon sa Iloilo side naman, sa may Aklan, Rojas, meron naman tayong another, yung 3rd Infantry Division. So, ganun din ang kakarami. Actually, there are about, on the ground na, about 15,000 AFP personnel. Ito yung mga naando na talaga mismo. So, this has been, lahat sila minobilized natin for purposes of humanitarian assistance and disaster response. But aside from that, kagaya na nang nasabi natin, yung mga technical experts natin, yung mga technical personnel natin, pati na yung additional para makadagdag ng assistance to the PNP sa law enforcement, pinadala na natin doon. Opo. General, alam nyo may mga balita akong na-monitor na even yung mga sundalo o pulis na nandun sa mga lugar na tinamaan ng bagyo, pati yung mga pamilya po nila na apektuhan. Kaya siguro hindi nakakapag-perform ng kanilang duties at inaasikaso yung kanilang pamilya o yung kanilang sarili o sarili nilang tahanan. Sir, dito po ba sa Maynila, meron po bang karagdagang pang puwersa na ipapadala dun sa mga lugar na dinaanan ng bagyo?
Yes, of course, meron yan. But we must understand na transporting them is another issue, no? Kasi talagang ino-optimize natin yung paggamit ng ating dalawang C-130 cargo planes para pati personnel natin mapadala natin doon. Totoo yun mo na may mga sundalo tayo, kasundaluhan na apektado rin, especially yung mga families yung mga sundalo na naando ng families. But we must say that duty calls, kaya itong mga sundalo pinapriority yung ating dapat gawin para at least makatulong tayo kaagad sa mga taong mga apektado nitong bagyo na to. General, gusto ko lang pong malaman kung tutulong din po ba ang puwersa ng AFP in terms doon sa pag-aayos ng mga kabahayan ng ilan nating kababayan? Yes, we are thinking also of our engineering units to be sent there. But again, we are doing this in terms of yung kinakategorize natin o pinaprioritize natin. What we are prioritizing right now are the relief items, yung tubig at saka yung mga personnel na talagang will be involved in restoring communication at saka yung ibang basic necessities doon. No? Then after probably sa rehabilitation phase, we will be sending our engineers, but that is already in the pipeline, but we're just inaayos lang natin yung pagpapadala sa kanila because we must understand in Visayas, these are island provinces. Iniisa-isa natin together with a complete assessment para makita natin kung saan dapat ipadala yung mga kaukulang personnel natin. General, nauunawaan naman po namin na meron talagang kaunting kulang in terms of deployment. Pero sir, nasa inyo po yung chance ngayon na manawagan doon sa mga kababayan natin kung meron pa tayong kulang in terms na inyong dadalhin doon sa ilang probinsya ng Visayas. Yes, actually we are continuously conducting teleconferencing with our unit commanders on the ground, no? Especially with Central Command, asking or determining from them what are the things needed. Kaya nga nasasabi ko, it is a matter of prioritizing this. Yung mga most urgent talagang pinapadala na natin, again, to include our medical personnel on this. But then again, we have to be a little bit patient, so to speak, para naman kasi it takes a lot of effort to bring our personnel there, but definitely dadalhin natin doon yung mga kasundaluhan na kailangan para sa Visayas area. General, panghuli na lang po para po mapanatag ang ilan nating mga kababayan dyan sa Visayas. Ano na po yung status, gaano ka-intense itong aksyon dyan sa kanilang mga probinsya? Massive to, no? This is a priority of efforts right now of the AFP is to support our troops doon sa area na yan. As I've said, since last Thursday and Friday, the Chief of Staff already directed and gave instructions na priority of effort right now is towards humanitarian assistance and disaster response sa areas the hardest hit by the typhoon. And those areas especially na hindi pa natin napupuntahan because of road conditions or weather conditions na prevents our air assets to go there. But again, sabi binibigyan natin lahat ng informasyon yung mga kababayan natin doon na we are doing our best and lahat-lahat ng pwedeng kakayahan natin ginagawa na ng Sandatahang ng Pilipinas para sa area na yon. Okay, maraming salamat po Brigadier General Domingo Tutaan sa inyong oras ngayong umaga. Maraming salamat din. Okay, maraming salamat sir, mabuhay ka.